So sa biology ng hito, usually kasi ang hito nakikita sa mga ponds, rivers, streams, swamps, dun talaga yung pinaka-environment po nila. So sila po ay nabubuhay sa fresh water. So sa tubig tabang po sila. So usually catfish, they have what we call the barbels. That's why they identified as catfish. So kagaya po ng pusa. So yun po yung description kung ano po ang hita. So pagka nag-alaga po tayo ng hito sa may concrete tank, usually kasi ginagamit sa concrete tank yun yung mga areas na kumbaga hindi kayang i-hold yung tubig. So that's why hindi sila nakakapag-culture using the earthen pan. So ang best way lang doon, nagkukulture sila using concrete tank. So ang pinagkaiba lang, pagka concrete tank po yung gamit natin, as we compare sa earthen pan, we culture around 3 to 4 months. But for the concrete tank kasi we culture around 4 to 6 months. So medyo may katagalan lang po siya ng konti kasi in terms of the environment, prefer talaga nila yung mga earthen pan. So but still, pwede rin pong gamitin yung mga concrete tanks, yung mga drums, pwede po siyang gamitin as backyard culture. So, ang pinagkaiba ng concrete kasi sa earthen pan meron yung mga presence ng mga natural food, both phytoplankton and zooplankton. So, unlike po sa concrete na kumbaga kailangan ibigay talaga yung pagkain na kailangan nila. Unlike sa fish pan na pagka pinakain mo, then nakulangan, meron pa silang mga ibang pagkain na nandun sa fish pan. Ang hito po ay pwede po nating alagaan una sa fish pan. Ito yung mga traditional. Ito yung pinakaunang ginagamit. Pangalawa po is yung concrete, yung mga semento na minsan karamihan mga nag-aalaga ng mga baboy. Kino-convert nila yun as culture facilities na nila. Ang iba pa po is yung trapal na tinatawag. Ito yung pinaka-cheaper. So ito yung madalas na ginagamit. So pinakamura kasi gusto nila for trial lang. Ayaw nilang gumastos ng malaki. And last is yung tinatawag na panliner. Yung panliner nga lang kasi masyadong may cost. Kumbaga mataas yung costing niya for construction pala. Yun, ang hito po ay madali lang pong i-set up. So hindi kagaya po ng ibang isda, ang hito kaya mag-survive kahit overstocking. Kasi meron po yung tinatawag natin na arborescent organ na pag nagkakaroon ng problem sa oxygen, so nagpo-function yung arborescent organ nila. So that's why hindi siya mahirap alagaan, even polluted yung water, mataas yung mga toxic gases, they can survive. So ganun po siya kadaling i-set up. Kahit na actually less management po siya. Hindi kailangan na 100% lagi nagpapalit ng tubig. At hindi ka na problema pagkakaroon ng fish kill. Kasi usually pagka fish kill, oxygen depletion pinakamadalas nagiging cause. So sa backyard and urban areas, pwede po yun. Lalo yung mga areas na limited lang yung water source nila. Actually kasi pagka nag-culture ka kasi ng hito, kahit konting tubig lang, they can survive. Kasi ang ideal sa kanila kahit mga half meter, they can survive na po. Ang hito po ay economicable siya. Una, pagdating sa operation cost, less water management. Unlike the other species na ang pagpapalit ng tubig mo ng 50%, 60%, sa hito, 20 to 30% lang once or twice a week. So, ganun lang po siya ka-minimal ang pag-consume natin ng tubig. So, ibig sabihin, pagka nagpalit tayo ng tubig, less lang yung gagastusin natin sa kuryente. Tapos, pangalawa po, higher stocking density as compared sa other species. So, usually, pag nag-stock ka ng hito, hindi nila kailangan ng masyadong malawak na space para mabilis po silang lumaki. And then, pangalawa po, sa consumption nila sa mga pagkain po nila, hindi naman po sila ganun kasela. So, una, usually kasi profitable siya kasi based sa mga experience kasi namin, umabot kami ng 1.2 to 1.3 na FCR. So, based sa computation na yon, talagang profitable po siya. So, for the backyard farming of catfish, so madali po siya talagang alagaan. So, pwede po siyang serve as libangan lang, or consumption nyo lang sa bahay, pwede po siyang alagaan. Hindi po siya ganun talaga kaselan, hindi rin po siya ganun kabilis mag-pollute, hindi rin po siya ganun kabilis magdumi. So yun yung isang reason kung bakit may mga tao na gusto na nilang mag-backyard lang. So maganda po siya as
for consumption lang, for business, maganda rin po siya. Bali, yun nga po, ako po ay isang registered nurse. So, then nag-abroad. Tapos, after ko pong mag-abroad, umuwi na ako, nag-business na ako. So, ang ginawa po namin is namimili ng palay. Tapos, 11 years po ako sa Bukawi na nagbibigas. Ngayon, nag-isip po ako ano ba yung pwede kong gawin bukod dun sa bukid. So, nagsimula po yun, nakapanood po kami ni Dade sa YouTube. So, nagka-interest ako. Maganda raw kumita sa hito in particular. So, doon po nag-start yun, nanood na ng YouTube hanggang sa mag-alaga na po ng hito. So, bakit po ba hito ang napili natin? So, unang-una, bukod po dun sa madali siyang alagaan, hindi maselan, then, yun nga, kapag ka nagpiprito po kami tuwing maga, yung linamnam niya, hindi mo siya mahahanap sa ibang klase ng isda. Doon naman po sa profit, di ba, ang pinag-uusapan natin is backyard farming. So, alam nyo naman po sa negosyo, kapag ka po kayo ay namuhunan ng malaki, malaki ang kikitain. So, palagi ko po sinasabi na dito, magkano lang po ang nagiging puhunan natin. So, siguro sa isang bilog, 25 to 30,000 ang pagse-set up. Kasama na yung feeds at saka yung fingerlings, ay mamumuhunan kayo ng 50 to 60. Pero, huwag nyo po kaagad isipin na mababawi nyo kaagad yung 60,000 na pinuhunan nyo. Pero, dun sa mga naturuan at na-experience naman natin, nagpa-profit naman na po sila ng mga 10 to 20,000 per cycle. So, bali, dito po, nag-compute po kami kada cycle. Ang nagiging average po na FCR niya is 1.5 to 1.6. So, ang meaning po, pagka nagpapakain kami ng 1.5 na feeds, ay nakakapag-produce po kami ng 1 kilong hito. Yes po, mas tataas po sila. Sabi ko nga, depende po sa puhunan nyo, yung pagkita nyo. Kasi kung malaki nilabas nyo, mas malaki talaga kikitain nyo. Kasi po yung iba, nag-set up ng isang bilog, sabi nila, kailangan na ikaw malaki kitain. Pero syempre, nagsisimula po talaga yan palagi sa maliit. Papalaki na habang natututunan at nagagamay na natin yung pag-aalaga natin. Kasi yung iba, kunyari, namatayan, nalugi sa unang beses, sasabihin nila, hindi naman pala kumita. Meron lang pong, kumbaga, kikita po tayo dyan, basta alam natin yung gagawin natin and alam natin yung ginagawa para kumita tayo. Kung kayo'y may natutunan sa videong ito, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para makatanggap ng updates sa mga bagong Tate TV episodes.